Radyo na. Double BTV pa. Labanan ng fake news. Dapat, totoo. Usaping service contracting pa rin. Alamin natin ang saloobin ng Piston. Kapiling po natin ang kanilang Pangulo, si Ginong Modi Floranda. Kamodi, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Palatuntunan, sir. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Ito pong service contracting program ng gobyerno na uumpisa na po, malapit na, ay pinapalagan po ng ilang mga grupo na mga driver ng public utility jeepney. Sa inyo po sa Piston, ano pong saloobin nyo tungkol dito? Una, halawan natin yung ilang mga nakalipas na panahon. Nung unang in-implement po yung service contracting, minimal lamang yung nakapasok dyan sa service contracting. Mm-hmm. At hindi naman talaga totally buo. Tapos, ang isang pinakaano niyan, marami din pumasok sa service contracting na mga hindi nabayaran ng mga nakalipas na mga Pangulo. Mm-hmm. So hanggang ngayon po, ang balita po namin, matagal daw po yung bayad pero wala pong nakarating sa amin na hindi nabayaran. So meron pong mga hindi nabayaran, Kamodi. Maraming nag-complain sa atin pero mga hindi na naghabol. Mm-hmm. Na kasi ang ano din ng mga operator, hindi naman nila maano ng habulin. Dahil nga doon sa pinababalik-balik na lang. At ang isang matunog dito, yung isang bus company na hanggang ngayon hindi nababayaran. Na ito yung isang unang inalok na pumasok ulit sa service contracting pero tumanggi dahil nga may utang nga yung gobyerno sa kanila nung mga nakaraang service contracting. Kamodi, ano po ang naging karanasan ninyo nung nakaraang pandemya kung ito hong service contracting program ang pag-uusapan, sir? Yung karanasan natin ay hindi lahat at sa isang ruta ay namimili lamang ng ilang unit lang sa isang ruta. At halimbawa, ang isang ruta ay meron kang 50 unit. Hindi total, hindi lahat ay inaano nila sa service contracting. Kaya mangilan-ngilan lamang. Kumuha lang sila ng mga ilang piraso sa isang ruta, tapos naman yan, sa ibang ruta naman na may ilang piraso din. Mm-hmm. Ang sabi po ng gobyerno, sa umpisa daw po ay talagang ilang ruta lang daw po yung kanilang kukunin para sa service contracting pero pag lumaon daw po ay ito ipatutupad sa buong bansa. So sa tingin nyo po, kaya po ba ito? Tingin natin lalong malabo, lalong malabo yung kanilang pinaplano. Dahil siyempre ang pinakaano naman talaga dito, seryoso ba talaga ang gobyerno na talaga resolbahin yung problemang kinakaharap ng sektor ng transportasyon. Dahil mismo nga galing din sa pamalaan ay magkano lamang yung budget na inilaan nila para nasa 8 million lang. Sa naabot, halimbawa, ang mga jeepney sa ating bansa, bati sa datos po ng LTFRB, ay nasa 128,870 pa. Yung mga modern ay parang nasa 14,000. Yung pong mga UV ay nasa 80,000, At marami din yung sa mga taxi. Ang taxi po sa atin ay mahigit po na 100,000. Kaya pag tinignan po natin yung 8 million na sinasabing budget, ay saan po aabot, Ang bagamat sinasabi nila, ang programa nila ay hanggang 3 buwan. Pero ang problema doon, hindi kaya resolbahin yung kasalukuyang kalagayan niya sa loob ng 3 buwan. Kaya mas ang inaano po natin, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan yung ating mga driver at mga operator, ay dapat mag-isip ng pamahalaan ng mga long-term solution, hindi yung papatsing solusyon. Opo. Dahil parang po yan parang karsada lang yan, nakakita ka ng lubak, tapalan mo yung lubak, pero hindi mo inaayos ng buo. So kung kayo ho sa Piston, Kamodi ang tatanungin, ano ho ang mungkahi ninyo sa gobyerno na sa inyong palagay at paniniwalay makatutulong ho sa inyong hanay? Ang masangungkahi po natin para lahat ay makinabang, ay mas ang galawin dapat ng gobyerno yung buwis. Kasi ito naman yung nagiging sanhi ng hirap ng sektor ng transportasyon. Kasi sa ngayon, halos 25 pesos per liter na yung binabayad natin buwis. Kaya kung halimbawa nakaka 30 liters per day kami, ay malutong po na 750 yung binabayad namin buwis sa pamalaan. Kaya tinutulak talaga natin na kung gusto lang talaga tumulong ng gobyerno, ay hindi lang sa isang sektor, dapat tingnan yung kalagayan ng buong mamamayan sapagkat yung
apektado naman ang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi lang yung isang sektor kundi buong mamamayan po. Tama, tayong lahat po, hindi lang po sektor ng transportasyon. Kaso sabi nila, malaki daw po yung mawawala sa gobyerno. Mahigit 100 bilyon daw po, Kamodi. Ano sa palagay ninyo? Lagi sinasabi po ng gobyerno yan na kapag tinanggal daw ang buwis sa produktong petrolyo, ay maepektuhan daw yung kanilang mga programa, maepektuhan yung ano ng pamahalaan. Pero ang isang malinaw lang naman, isa lang ang buwis sa produktong petrolyo. Mas marami na dapat ay ito yung habulin ng pamahalaan. Yung malalaking mga negosyo o malalaking mga businessman na hindi nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Buti pa nga po yung malalaking negosyante, meron silang tax holiday. Pero yung mga ordinaryong mamamayan, araw-araw po tayo nagbabayad ng buwis. Kaya talagang at ang isang pinakaano rin yan ay talagang dapat magkaroon talaga ng konkretong programa yung ating pamahalaan kung paano papaunlarin yung ating mismong ekonomiya dito sa ating bansa. Kamodi, paano ho yan? Mukhang tuloy na sa 15 ng Abril itong paglulunsad ng service contracting program. Ano ang gagawin nyo sa piston? Kayo ba'y lalahok? Makikipag-cooperate? Saka papaanong banda? O paano ho? Sa bahagi naman natin ay yung magtatakda naman po niya yung ating mga individual na mga operator. Kung ang tingin nila ay makakatulong sa kanila, sila po yung magtatakda. Hindi rin natin pipigilan dahil siyempre ang pinakaano naman yan, galing din naman sa isang taong bayan yan, dapat ay ibalik sa usapin ng serbisyo. Pero ang sinasabi nga po natin, hindi service contracting yung magre-result sa kasalukuyang kalagayan po ng sektor ng transportasyon. Isa po sa ayaw din po, inaayawan ng mga operator at super ng jeep, Kamodi, yung GPS na kailangan magrenta na nagkakalagang 500 pesos kada buwan. Yun nga po ang isang problema po dyan eh. Hindi pa kumikita pero gagastos na yung mga operator. Yun ang isang malaking ano dyan. Na ginawa din dati nila yan. Lahat ng service contracting, no? Ginabitan po ng GPS. Lahat may GPS eh. Tapos ang isang ano din dyan ay may ilang mga karasan dyan ay minsan yung yung isang karasan po yung dito sa yung biyaheng City Hall at Tandansora na dati hindi naman nung pumasok sila sa service contracting hindi sila nagpapatay ng kanilang GPS. Pero isang naging problema tipong hindi po sila nabayaran kasi isa yan sa nag-complain dati na hindi talaga sila nabayaran ng service contracting. Ang nangyari pa, nabaon pa sa utang kasi siyempre yung usapin ng pagkarga po ng krudo ay hindi naman po kasama sa service contracting yan eh. Yung pagkakarga ng krudo. Kaya araw-araw, nagkakarga din sila ng krudo. Okay. Kamodi, meron kang binabanggit na problema dito sa singilan, na delay, at yung iba kamo hindi pa nga nabayaran. Pati dito sa GPS, yung global positioning device na ito, nakakailangan na ikabit para ma-monitor kayo. Doon ho muna sa application sa LTFRB online. Sa GPS po, may kontrata yan. Opo. Ang tanong niya, sino kumita sa GPS? Okay. Pero bago dyan sa GPS, Kamodi, pati ba doon sa application ng LTFRB na kanilang binuksan na raw online para ho doon sa mga lalahok dyan sa service contracting na yan? Ano ho ba ang naging karanasan ninyo? Sistematiko ba yan? O gulo-gulo rin ho? Ang isang malaking problema sa ngayon ng ating public transport dahil dito sa programa nga ng modernization program ay maraming hindi sila pinayagan na makapag-renew, makapag-rehistro. Lalo na yung mga hindi nag-comply, hindi nagbuo ng corporation, hindi nagbuo ng kooperatiba, yung mga non-consolidated. Ibig sabihin yan ay malaking porsyento pa rin talaga ang hindi nakakapag-register, nakakapag-renew dahil nga doon sa hindi pagtanggap mismo ng LTFRB at ng LTO. Kaya talagang maraming magsasuffer dito sa programang ito. Kahit po yung mga nasa corporation na at yung mga nagkooperatiba ay hindi rin 100% na sila ay nakapag-renew ng kanilang mga prangkisa at ng kanilang mga rehistro. Ito po yung ilang batayan para maging bahagi ka ng service contracting. Dapat yung sinasabi nga na dapat ay active, dapat active yung PA, yung inyong rehistro. Kapag hindi ka active, hindi active yung PA at yung inyong rehistro, ay hindi ka papayagan na pumasok sa service contracting. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Modi Floranda, sa inyong pag-share ng inyong saloobin. Have a blessed weekend, sir. Good luck ho, ha? Sa hanay ho ninyo. Salamat po, sir. Ingat kayo lagi, ingat. Yes, ikaw rin, sir. Kayo rin ho. Ating po nakapanayam, Ginoong Modi Floranda, ang Pangulo ng Piston. Ito ang Super Balita sa Umaga. Samantala, Hiling
walang pinoproblema.